cheese na slices na siya at ganito lang po kanipis yung cheese. Ayan, manipis lang po ito. Ganda po yan, tsaka yan po yung twisted. Kahit na anong cheese na pwede nyo ilagay dyan. Tapos ito naman yung dalawang egg. Pero kung halimbawa na hindi siya magkasya, maubos agad yung dalawa, pwede po kayong kumuha ulit ng extra. At ito naman po yung breadcrumbs ko. Ito po yung laging ginagamit ko na breadcrumbs. Ito sa Japan, ano po ito, magandang brand po ito. Itong breadcrumbs na ito, for tonkatsu. At ito naman yung flour. Itong flour, kahit ano pwedeng gamitin na flour. Ayan. At ito naman po ang gagawin kong mga tonkatsu. Okay po, let's start. Ang fourth, lalagyan ko po muna siya ng soap and paper. Ito po yung ginagamit kong soap and paper. Ayan. Lagyan ko po muna lahat yan. Ang fourth na ito. Ayan. Lalagyan ko po pala siya ng extra na egg kasi para i-taste lang na maubusan ito. So, tatlo lang tama na po ito. Lalagyan ko na rin po ito ng salt and paper. At ito, ganito lang po yung tapis. At gagawin ko po siyang mamayang pork tonkatsu with cheese. Ayan, ganito lang po yan. Ayan. Lalagyan ko lahat ito ng salt and paper. Ito na po yung flour. Flour ito. All-purpose flour lang po. At saka ito yung breadcrumbs kanina. Pinakita ko. At ito naman yung kanina egg na scramble ko siya. Tatlo po na egg. Depende po yan kung ilan ang gagawin yung tonkatsu. Kung tatlo o dalawa, kahit isang egg lang po gamitin mo, pwede na po yan. Ayan po, let's start na po tayo. At bago po tayo magsimula ng pagluto ng tonkatsu, kailangan yung kamay natin malinis at maghugas ng kamay. Para pag nagluto po tayo dito, malinis po ating mga kamay. Ayan po. Ito po, lagay po sa flour. Flour po yan. Ganyan lang po. Kailangan lahat ng gamon, yung pork, kailangan lahat siya may flour. Para dumikit yung egg. Ito naman. Yung egg na nawak kanina. Ayan. Ganito. Tapos lang. Ganyan lang. Madali lang tuloyin. Kahit na sa bahay lang kayo para makapitidin. Yung mga Japanese, mga asawa ng mga Pilipino, mga Pilipina. Pwede po kayo gumawa dito. Makakapitid pa kayo kaysa bumili kayo sa labas. Ayan. Ganito na po yan. At yung breadcrumbs. Yung breadcrumbs dito naman ito lang. Ito naman po tayo. Ito po. Maya. Pagkakapit na natin ng ito, lalagay ko yung ham ng cheese. Kaya na po, ganito na po siya, diba? Ang ganda, magaling lang po. Ito na po, nagawa ko na tonkatsu. Kaya na po, kaya na manilipit lang po ito, pero maya, pag hindi ko na po ito, makakasarap po nito. Kaya naman po, yung gagawin ko, yung manilipit naman na ito, pork. At nalagyan ko po ito ng cheese. Yan, yung cheese, hahatiin ko po siya ng paganyan, para magkasya po yung societies niya dito. Ganito lang po kadali, ikot-ikot lang. Ganyan, ikot. Ganyan lang po kadali, at ganito po ang ayan. Ganyan po, tapos ang loob nito may cheese po yan. Pagkatapos, lalagay ko po yung pork cheese dito sa flour. Ikot-ikot lang po, ikot-ikot hanggang magkaroon po ng flour ang pork nito. At susunod po naman, lalagay po yung dito sa egg. Sa loob. Ayan, ito yung pork na may cheese sa loob. At ang gagawin ko naman po ngayon, yung ham naman, ham with cheese. Kahit ano po pwede niyong gawin sa paggawa ng tonkatsu. Ito po yung sinasabi ko ng ham, ito manipis po siya at lalagyan ko rin po siya ng cheese. Ito po yung ham, at ito po yung cheese, hahatiin ko po yung cheese, gaganin ko po siya. Tapos, hatiin po natin, hatiin po ng pagganito. Kahit hindi po perfect, okay lang. Ayan po. Tapos, ganito lang po ang cut, lagay. Ganyan po. Ganito, at isa pang cheese. Lalagay mo po yung cheese. Ikot-ikot lang, paganyan. Tapos, ganito lang po, ayan. Matubuo na yung cheese. Tapos, ilagay mo na po siya sa flour. Pagkatapos ng flour, lagay mo po siya sa egg, yung scrambled egg. Dito, lagay dito. Ganito po. Pare-pareho lang naman po ang gawin nila sa paggawa ng tonkatsu. Ayan. Madali lang po yung gagawin. Pag may time po kayo, pwede po kayong magluto nito. Madali mo po itong gawin. At sigurado ito, magugustuhan din po ng family nyo. At ng kids nyo, ng asawa nyo, ng mga Japanese. Dahil sa mga Japanese, mahilig po sila sa mga tonkatsu, mga lutong fried po. Ayan. Diba po, madali lang. Ayan. Ganito po. Ayan. Na, cover na po siya ng breadcrumbs. Kaya ito ay ganyan po itong gawin. At
kayo po ay gumawa ng ipon ko. Yan po, naglagay po ako ulit ng extra ganito, yung breadcrumbs. Kasi po, naubos na, kung sino lang kayo lalagyan ko siya ulit. Ayan. Kasi, gagawin ko pa po yung ham with cheese, saka yung pork with cheese. Kaya po, dapat dalawang breadcrumbs po yung nalagay nyo. Pero pag konti lang po na gagawin nyo, pwede naman po na kahit isang cup. At ang ganito lang po, pwede na po ito. Saka yung egg, pwede na po dalawa lang. At meron po pala ako nabili ng, itong grind na po siya na cabbage. Kahit sa kung supermarket, makakabili po kayo nito. Kasi marami po siya. Malaki po kasi ito nabili ko eh. Kahit saan pa po pwede din nito. Pang po kasi ito para sa tungkat yung mamaya. Yan. Diba po, hindi na kailangan yung mag-grind para makagawa ka ng cabbage na ganito. Kahit sa supermarket, makakabili po ng ganito. Diba po. Ito po, chicken din po siya. Hiniwa-hiwa ko na din po. Pwede din pong gawin itong tonkatsu, chicken tonkatsu. Ganito, pare-pareho din lang po ang way niya. Sa flour din po, ganito din lang. Sa flour. Ayan po, sa flour din. Tapos, ilagay sa egg, scrambled egg. Ikat-ikat din lang. Diba po, marami kang magagawa sa paggawa ng tonkatsu. Kahit na ano po pwede mong gawing tonkatsu. Sa chicken man, pwede din. Sa, dito sa ham, pwede din po. Any kind po pwede yung gawing tonkatsu. Ayan po, at ito na po yung tonkatsu. Ayan. Ito naman chicken tonkatsu naman ito. Okay naman, ito na po yung tonkatsu. Niluto na po ako ngayon ng tonkatsu. Lalagay ko na po yung tonkatsu. Ito po ay medyo brown na siya. Ito na po ito, yung tonkatsu din. Ito po ay chicken, tonkatsu. At yung nilalagay ko naman, ito naman yung ham katsu with cheese. At ang apoy po nito, 180 degrees po siya.